Tay? Emelita, anak, Anong ginagawa niyo dito? Paano niyo nalaman na dito na ako nakatira ngayon? pinagtanong-tanong ko sa mga kakilala mo, kaya may nakapagsabi sa akin. Ganun ba? Tara ho muna dito sa loob. Mukhang kanina pa kayo dito naghihintay sa labas. Ganitong oras kasi ang pagsasara ko ng pwesto sa palengke. Hindi naman gaanong matagal ang paghihintay namin itong apo kong si Buboy. Kanino bang anak yang batang kasama mo, Tay? Nung umalis ako sa atin, wala naman ako maliit na pamangkin ah. Bakit may apo kang ganyang kabata? Inampon mo ba yan? Anak siya ng ate Agnes mo. Apo, Buboy, magmano ko sa tiya Emelita mo. Opo, Lolo. Hello po, Tia. Anak ni Ate Agnes yan? Kaya pala kamukhang kamukha niya. Lalo ng mata, parehong-pareho sila kung tumingin. Ano bang ginagawa ng batang yan dito? Bakit isinama mo siya? Wala nang ate mo, anak. Namatay na siya noong nakaraang buwan. Hindi kita mahagilap kaya hindi ko nasabi sa iyo eh. Ulila na ang batang ito. Ano? Wala na si Ate Agnes? Ang huling balita ko nung namatay ang asawa niya. Tapos ngayon si ate naman? Bakit? Ano nangyari? Ano ikinamatay ni ate? Kung ano-ano lang. Hindi matukoy ng doktor ang naging sakit niya eh. Naisip namin baka kinulam. Kung ano-ano na kasi lumalabas sa katawan niya hanggang sa lumala. Tapos bumigay na ang katawan niya. Isa lang ang ibig sabihin niyan, karma niya. Alam niya kasing masama ang mangkulam, tapos minana pa niya kay Lola. Hindi naman nangulam ang ate mo eh. Ginagamit niya ang kakayahan niya para manggamot. Kahit na. Malay mo may nainggit sa kanya tapos kinulam siya. Sinabihan ko na kasi siyang wag nang gawin ang ginagawa ni Lola. Diba si Lola, namatay din dahil pinakulam ng kung sinong nainggit sa kanya. Di inulit niya lang. Tingnan mo ngayon, maagang naiwan ang batang yan. Sandali nga po, bakit may sinama dito ang batang yan? Tungkol talaga sa kanya ang sadya ko. Dinala ko siya rito kasi anak, wala nang kukup-kup sa kanya eh. Ayaw siyang tanggapin ng Kuya Alfred mo kasi ang dami na nilang anak. Alam mo namang nakikita lang ako sa kanila. Baka pwedeng dito na muna sa'yo si Buboy. Ano? Tay naman? Alam niyong wala akong kahilig-hilig sa bata. Tsaka anong gagawin ko sa kanya dito? Wala siyang kasama dito sa bahay. Nagtatrabaho kaming pareho ni Lando. Alam nga namang isarado ko ang pwesto sa palengke para lang bantayan ang batang yan. Hindi bantayin si Buboy anak. Matalinong bata ito at mature ang isip. Pinalaki siya ng ate mo na hindi pabigat sa iba. Bilinin mo lang ng dapat niyang gawin. Maintindihan niya kaagad yun. Ay naku! Sabi ko na nga ba talagang problema ang hatid mo sa akin, Tay? Malalim ang tingin niya sa bata habang kinikilatis ito. Lalo siyang nainis dahil nakikita niya ang itsura ng kapatid na namatay. Kamukhang kamukha ng bata ang ina nito. Hindi maiwasan ni Emelita na maalala ang galit niya sa kapatid. Malaki ang inggit niya kay Agnes dahil minana nito ang karunungan lihim ng kanilang lola. Gustong-gusto niyang makuha yon. Pero mas pinili ng matanda ang kanyang kapatid na turuan kesa sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit iniwan niya ang kanilang lugar. Dahil gusto niyang kalimutan ng lahat para mamuhay siyang malayo sa kapatid. Pero nang makita niya si Buboy, nanumbalik ang pagkainis niya sa kapatid. Nabuo sa isipan niya ang planong paghihigante. Dahil patay na ang kapatid niya, gusto niyang ibuhos ang galit sa anak nito. Yun ang dahilan kung bakit siya nagpasyang kupkupin ng bata. Ilang araw nang lumipas nang iwan sa kanya si Buboy. Malaki rin ang ginhawa niya dahil nauutusan niya ang pamangkin. Isang umaga, hinagilap niya to dahil wala sa loob ng bahay. Buboy! Buboy! Nasaan ka bang bata ka? Ikaw na kutong lupa ka. Palagi mo nalang pinapasakit ang lalamunan ko dahil sa kakahanap sa'yo. Buboy! Tia, nandito po ako sa labas. Anong ginawa mo dyan sa labas? Sabi niyo po walisan ko po ang bakuran. Bakit napakakupad mo?
Kanina ko pa yan inuutos sa'yo ah! Hindi pa rin tapos? Tingnan mo nga! May nawalis ka na ba? Wala namang nalinis dito sa labas ah! Ang mga dahon nagkalat pa rin. Anong ginawa mo dito? Ah, ayun! Nakikiusyoso ka sa kapitbahay. Nakita mo kasi na nag-aaway na naman ang mag-asawa dyan sa kabila. Halika nga dito! Ikaw na bata ka? Kaliit-liit mo pa? Chismoso ka na? Akin ang tenga mo, ha? Ginagalit mo talaga ako. Aray ko po, tiya! Masakit po! Huwag niyo pong pingutin ang tenga ko! Aray ko po! Bitiwan niyo po ako! Tiya, baka po matanggal! Talagang tatanggalin ko ang tenga mo para magtinukang bata ka. Napaka-chismoso mo! Dapat talaga sa'yo ay mawala ng tenga nang hindi ka na makasagap ng chismis. Tara sa loob at nang matanggal ang tuluyan ng tenga mong yan. Aray ko po, tiya! Tama na po! Ano ba yan? Ang aga-aga ang ingay-ingay niyong dalawa. Ano bang ginagawa mo sa batang yan, Emelita? Tinuturuan ko ng leksyon. Aba, ang aga-aga sumasagap ng chismis sa kabilang bahay. Hindi naman po eh. Nakita ko lang po silang nag-aaway. Naaawa po ako sa babae kasi sinasaktan po siya. Salbahe po yung lalaki. Sana po mamatay na ang ganong tao. Bad po siya. Ang sama-sama niya. Hoy! Ikaw na bata ka? Talagang manang-mana ka sa nanay mo mangkukulam, ano? Masama ang humiling ng masama sa kapwa. Paano kung magkatotoo yon? Anak ka pa naman ng mangkukulam. Huwag ka nang magsalita ng ganyan, ha? Opo, tiya. Ano ba yan, Emelita? Tigilan mo na nga yung bata. Pinapatulan mo pa yan ay kalit-lit niyan. Oh, nakapagluto ka na ba? Kailangan ko na mag-almusal. Abay, papasok ako sa trabaho. Oo, nakapagluto na ako. Hoy, Buboy! Maghain ka na nga sa kusina ng may pakinabang ka naman. Hindi yung puro chismis ang inaatupag mo. Opo, tiya. Nang makapaghain na si Buboy, kumain sila ng sabay-sabay. Panay ang bili ni Emelita ng mga dapat gawin ng bata habang wala silang mag-asawa. Ipinagawa niya sa bata ang mga gawaing bahay. Araw-araw niyang iniiwan ng gawain si Buboy nang hindi ito lumalabas ng bahay para gumala. Pag umuwi naman siya, ay may dala na siyang lutong ulam para hindi na sila magluto. Palagi niyang tinitignan kung nagawa ba ni Buboy ang lahat ng kanyang iniutos tuwing umuwi siya. Kapag may hindi ito natapos, kumukulo ang dugo niya at nasasaktan niya ang bata. Isang hapon, bago siya pumasok ng bahay galing palengke, nakita niyang abala ang mga tao sa kabilang bahay. Nang makiusyoso siya, nalaman niyang namatay ang kapitbahay nilang lalaki dahil sa atake sa puso. Dahil sa gulat niya, nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Buboy! Buboy! Nasaan kang bata ka? Tiya? Nandiyan na po pala kayo. Nasa banyo po ako. Maliligo na po sana ako. May kailangan ka po ba? Hoy, bata! Halika nga dito. Umamin ka nga sa akin, ha? Aray ko po, tiya! Nasasaktan po ako! Ang higpit po ng hawak ninyo sa braso ko po! Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi ka umamin! Ano po ba yun? Alam mo bang namatay ang kapitbahay nating si Joel? Sino po yun? Tsaka bakit kayo sa akin nagagalit? Siya lang naman ang lalaking asawa ni Minda. Yung sinasabihan mong sana ay mamatay na dahil sinasaktan ng asawa. Po? Talaga pong namatay siya? Hindi ko naman po yun sinasadya eh. Sabihin mo nga sa akin, anong ginawa mo sa kanya? Wala po, tiya. Wala po talaga. Umamin ka. Anak ka namang kukulam. Kaya imposibleng wala kang alam. Sabihin mo sa akin, anong karunungang lihim ang itinuro sa'yo ng nanay mo? Sabihin mo! Wala po, tiya. Wala pong tinuturo si mama sa akin na kahit ano. Maniwala po kayo sa akin. Wala po talaga. Tsaka hindi po mangkukulam si mama. Manggagamot po siya, sabi ni lolo. Mangkukulam siya! Mangkukulam ang nanay mo!
Mga kampon kayo ng dilim! Ikaw ang may gawa kung bakit namatay si Joel! Sa susunod, anong balak mong gawin, ha? Sinusunod mong papatayin? Sabihin mo! Wala po, Tia! Hindi ko naman po alam na namatay siya. Wala po akong ginawa. Wala po talaga. Bitiwan niyo po ako. Nasasaktan po ako. Aray ko po! Tia! Masakit po! Wag na wag mo nang gagamitin ulit ang kapangyarihan mo bilang mangkukulam, ha? Dahil sa sunod, palalayasin kita dito sa bahay ko. Matutulog ka sa lansangan. Naintindihan mo? Sumagot ka! Sagot! Opo, Tia. Opo. Kahit binitiwan na niya ang pamangkin, ay hindi pa rin maalis ang kanyang galit. Masama pa rin ang tingin niya rito. Maya-maya'y dumating na ang kinakasama niyang si Lando at naabutan sila sa ganong sitwasyon. Ano na naman yan, Emelita? Bakit pinapayak mo na naman yung bata? Wala. Huwag mong kampihan ang anak na mangkukulam na yan, ha? Sigurado akong may ginawa siya kay Joel. Namatay siya dahil sa atake sa puso. Ayun, hindi mo ba napansin? Inaayos na ang burol niya sa bahay nila. Ano? Patay na si paring Joel? Teka nga, atake sa puso ang kinamatay ka mo? Pero ano naman ang kinalaman ni Buboy doon? Ang mga mangkukulam may taglay na karunungan makakasakit sa kapwa. Lando, anak siya na mangkukulam. Sigurado akong may ipinamanang kung ano sa kanyang ina niyang kampo ng dilim. Sus ko naman, Emelita. 7 taong gulang lang ang pamangkin mo. Malay ba niya ganyan mga sinasabi mo? Sige na, Buboy. Doon ka na sa kwarto mo. Huwag mo na lang pansinin ang tiyahin mong kinulang yata sa utak. Ako pa talaga ang kinulang sa utak, Lando? Sa inaasta mo, oo. Tama na yan. Pagod tayo sa trabaho at huwag mo nang dagdagan pa ang mga pagod natin. Nagugutom na ako. May pagkain na ba? Hoy, Buboy! Ikaw ba'y nakapagsaing na? Opo, Tia. Ay, bakit naman pati pagsasaing ay iniasa mo sa bata? At sino naman ang gagawa? Pareho tayong wala dito sa bahay, Lando. Natural, gawain ni Buboy yon. Dapat lang na kumilos siya sa bahay na to, ha? Kailangan niyang pagtrabahuhan ng libre ang pagtira niya dito sa bahay. Aba, wala nang libre dito sa mundo. Kailangan niyang kumilos ng makatulong. Naku, Emelita. Wala na talaga akong masabi sa'yo. Huwag ka nga umangal-angal dyan. Huwag mong makampi-kampihan ng batang yan. Kung hindi, 2 kayo matutulog sa lansangan. Bahala ka na sa buhay mo. Kinaumagahan ng magising si Emelita. Naabutan niya si Buboy na nasa may pintuan. Kinakausap nito ang isang aso. Tahimik niyang pinagmasdan ng bata. Ikaw na aso ka? Tinangay mo ang tsinelas ko. Nag-iisa lang yun. Hindi na ako makakabili nun kasi wala naman akong pera. Tapos sinira mo pa. Tingnan mo, paano ko ito masusuot? Sira na. Kasalanan mo to. Huwag kang pupunta dito, ha? Nako, talagang aso ka. Mamatay ka na sana. Magkaroon ka ng galis yung malala para maturuan ka ng leksyon. Pasaway ka. Buboy! Ano ba yung ginagawa mo? Tia, paano po kasi yung aso? Sinira po yung tsinelas ko. Iniiwan mo kasi kung saan-saan ang mga gamit mo. Natural, sisirain ng aso yan. Wala naman yung isip eh. Kasalanan mo yan. Huwag mong isisi sa aso ang kapabayaan mo. Itaboy mo nga ang asong yan. Ayoko sa mga hayop. Kinakausap mo baka mamaya. Dito na yan tumira. Pareho ko kayong ilalagay sa kulungan eh. Itaboy mo yan. Opo, Tia. Malis ka na, Doggy. Chu! Alis na! Alis na sabi! Alis! Kayo na kapagising? Opo. Nagsaing ka na ba? Nag-init ka ba ng tubig? Opo, Tia. Mabuti naman. Halika dito sa kusina. Tulungan mo ako magluto ng ulam. Mamaya, sumama ka sa akin sa palengke. Wala ka namang gagawin dito sa bahay. Doon ka sa palengke para makatulong ka naman nang makabayad-bayad ka sa kinakain mo. Opo, Tia. Nang isama ni Emelita ang bata sa pwesto niya sa palengke, palagi niyang napapansin ng mga kilos nito na para sa kanya ay kakaiba na.
Nakikita niya sa bata ang ugali at kilos ng namayapa niyang kapatid. Kuhang-kuha ni Buboy kung paanong tumingin ang mata ng ina nito. Mga tingin na pailalim at kumikilati sa mga tao. Naniningkit din ng mata ng bata sa tuwing may mga tao siyang hindi nagugustuhan. Naglalaro sa isipan ni Emilita kung anong iniisip ng bata sa tuwing tumititig ito ng masama. Hindi niya maiwasang bantayan ang kilos ng pamangkin. Sa pag-iisip na baka may gawin itong hindi maganda at magimit siya para kainisan sila ng mga tao. Hanggang sa isang beses na mapalingon siya kay Buboy, nakita niyang titig na titig ito sa isang matandang lalaking nagsusungit. Pinapagalitan ng lalaking yun ang batang kasama at pinagbubuhatan pa ng kamay. Nang hilabot si Emilita nang makita niyang gumagalaw ang mga labi ni Buboy na para bang nag-uusal ng orasyon. Nagtayuan ang kanyang balihibo sa katawan dahil sa ginagawa ng bata. Buboy! Po! Tia! Bakit po? Umalis ka nga dyan sa harapan. Tingnan mo, hindi makita ng customer ang gusto nilang bilhin. Dumito ka sa sulok. Itago mo nga yung sarili mo dito. Opo. Ikaw talagang bata ka kahit kailan wala kang kadala-dala. Nang wala ng taong pumupunta sa pwesto nila, kinausap niya ng seryoso si Buboy. Hindi mapakali si Emilita hanggat hindi niya nalalaman ang ginagawa nito. May kung anong nagtutulak sa isipan niya na paaminin ng bata dahil may ginagawa itong hindi niya nalalaman. Buboy, tara nga dito. Bakit po, Tia? Ano po ang iuutos nyo? Nakita kita kanina habang nakatingin ka doon sa lalaki na nagagalit doon sa bata. May binubulong ka. Ano yon? Po? Wala naman po. Anong wala? Kitang-kita ko na gumagalaw ang bibig mo. May inuusal kang orasyon, ano? Anong mga dasal bang tinuro sa'yo ng nanay mo? Ikaw ha? Wag na wag mo nang gagawin kung ano man ang itinuro sa'yo ng nanay mo mangkukulam. Naiintindihan mo ba? Alam mo ba kung bakit namatay ang nanay mo? Dahil ginantihan siya ng mga kinulam niya. Gusto mo bang mangyari sa'yo yon? Wala naman po akong ginagawa, Tia. At saka po, hindi naman mangkukulam si Mama. Huwag mo nang ipagtanggol ang ina mo. Mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Kasi sabay kaming lumaki. Ikaw, kailan ka lang naman nabuhay dito sa mundo? Wala kang alam. Ako ang magsasabi sa'yo ng totoo. Ang nanay mo mangkukulam. Natatandaan mo ba si Joel? Yung kapitbahay natin? Di ba galit ka doon? Oh, ngayon patay na siya. Inorasyonan mo kasi. Paano mo ngayon ipapaliwanag yan, ha? Tapos ano? Sino naman ang isusunod mo? Yung lalaki kanina? Hoy, bata! Kabata-bata mo pa, ha? Mamamatay tao ka! Hindi po totoo yun. Hindi po. Hindi ko naman po pinatay yung kapitbahay natin eh. Hindi mo nga kasi alam na nagawa mo yon. Kaya nga sinasabi ko sa'yo. Kaya kung ano man ang mga itinuro sa'yo ng nanay mo, kalimutan mo na. Kasi masama yon. Naintindihan mo ba? Sumagot ka! Wala nga po tinuturo si Mama sa akin, Tia. Wala po siyang sinasabi. O edi wala! Tumigil ka nga sa pag-iyak-iyak mo! Nakakaimbyer na! Malas yan sa negosyo! Ayusin mo sarili mo! Kalalaki mong tao, iyakin ka! Nang pauwi na sila ng bahay habang nag-aabang ng masasakyan, nakita ni Emilita ang kumpulan ng mga tao sa kabilang kalsada. Sinabihan niya ang pamangkin na hintayin siya sa waiting shed. Pinuntahan niya ang mga nagkukumpulan para makiusyoso. Nagtanong-tanong siya sa mga tao. Nang sinabi ng mga ito na isang lalaki ang nadisgrasya, lalong umatake ang kanyang kuryosidad. Nakipagsiksikan siya para makalapit sa naaksidente. Bigla siyang pinanlamigan ng katawan nang makita ang lalaki. Ito ang lalaking tinititigan ng masama ni Buboy. Halos manlambot siya nang lumayo sa kumpulan ng mga tao. Tiningnan pa niya ang pamangkin na nasa kabilang kalsada. Tahimik lang itong naghihintay sa kanya sa waiting shed. Dumadagundong ang kaba niya habang pinagmamasdan si Buboy.
Nagtatayuan ang kanyang balahibo dahil sa kilabot na nararamdaman sa bata. Habang tinitingnan niya ito, nakikita niya ang bulto ng aninong nasa likuran ng pamangkin. Hindi ito anino ng bata dahil masyadong malaki. Bukod doon, nasa lilim si Buboy, kaya nagtataka siya kung bakit meron itong malaking anino. Lalo siyang nangilabot. Tinalikuran niya ang pamangkin at naisip na wag na lang itong balikan. Nabuo sa isip niyang iligaw na lang ang bata dahil isa itong malas. Nanginginig ang mga tuhod niya habang naglalakad. Nakakailang metro na ang nalalakad niya nang bigla siyang nakonsensya sa pag-iwan sa pamangkin. Nagbuga siya ng malalim na hininga bago nilingon uli ang bata. Gulat na gulat siya nang makitang wala ito sa waiting shed. Mabilis niyang iginala ang paningin para hagilapin si Buboy. Hindi niya ito makita. Hanggang sa maramdaman na lang niya ang paghawak ng maliit na kamay sa kanyang braso. Natigilan siya nang maramdamang sobrang lamig ng kamay na yon. Nagsalita pa ito na lalong nagpakilabot sa kanya. Naghahalo ang boses ni Buboy at boses ng nakakatakot na nilalang na tila nang gagaling sa malalim na hukay. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginig na rin ang mga kamay niya at halos hindi niya magawang tingnan ng pamangkin dahil sa kanyang takot. Maya-maya ay naging normal na ang boses ni Buboy, kaya nagawa na niya itong tingnan. Tia, paanong nakarating ka dito? Di ba nandun ka sa... Iniwan kita dun sa... Opo, sorry po. Nainip po kasi ako. Natakot po ako na baka hindi nyo na ako balikan. Kaya sumunod po ako sa inyo, Tia. Hindi na po magpapasaway po. Promise po. Huwag niyo lang po akong iwan. Natatakot po ako. Ano? Natatakot ka? Opo. Saan ka natatakot? Nakaramdam ng awa si Emilita nang makita ang sobrang lungkot na mata ng pamangkin. Nakaramdam siya ng konsensya. Pero may takot pa rin siya sa bata. Hindi niya alam kung may kinalaman nito sa mga nangyayaring pagkamatay ng mga lalaking tiningnan nito ng masama o kung nagkataon lang ba ang mga yon. Pero ang inosenteng bata ay hindi niya kayang magpalaboy-laboy sa lansangan. Tumawid ka? Nang mag-isa? Hindi ka ba natakot na baka masagasaan ka? Sabi ko sa'yo, hintayin mo lang ako doon, hindi ba? Eh kung nasagasaan ka, matulad ka din sa lalaking yon. Nasagasaan yon! Sorry po, Tia. Sumabay naman po ako sa mga taong tumawid kanina. Bakit po pala nasagasaan yung lalaki? Hindi ko alam. Lasing siguro. Umuwi na nga tayo. Magluluto pa ako ng hapunan. Si Tito Lando mo, maya-maya uuwi na. Umuwi na tayo. Opo. Habang naglalakad sila, panay ang tingin niya sa bata. Napansin niyang wala itong suot na tsinelas. Napaisip siya kung kailan pa nakayapak ang pamangkin. Dahil hindi naman niya yun napansin nang umalis sila ng bahay. Bakit wala kang tsinelas, Buboy? Hindi ba po sinira nung asong gala? Kasalanan ko naman po. Naiwan ko po kasi sa labas ng bahay ang tsinelas ko. Bakit mo kasi iniwan doon? Kasi po, naglampaso ako ng sahig. Madudumihan po kapag pinasok ko po yung tsinelas ko. Mula kaninang umaga, pag alis natin ng bahay, nakayapak ka na? Opo. Diyos ko naman, Buboy. Bakit hindi mo sinabi? Nagmumukha ka tuloy-pulubi sa ginawa mo. Tapos kasakasama kita? Ano yan? Namulot ako ng batang lansangan? Baka isipin pa ng mga tao na dinudukot kita. Ay nako! Tara nga doon, ibibili kita ng tsinelas. Pero wala po akong perang pambayad, Tia. Ay! O di pauutangin na lang kita muna. Pero wala pa rin po akong pambabayad. Pag lumaki ka na, pwede ka na magtrabaho.
Pwede mo nang bayaran ang mga utang mo sa akin. Ililista ko na lang muna. Talaga po? Salamat po, tiya. Napalunok na lang ng laway si Emelita dahil sa inosenteng reaksyon ng bata. Sa mga ganong sinasabi niya, ay paniwalang paniwala ito at naging masaya pa. Hinigit na lang niya sa braso ang pamangkin at saka naglakad sila papunta sa bilihan ng mga gamit. Napansin na rin niya ang suot nitong damit na luma na at may mga punit kaya ibinili na rin niya ito. Heto, kunin mo rin tong ternong damit na to. Mukhang bagay sa'yo para hindi ka magmukhang pulubi dahil sa suot mo. Huwag na po, tiya. Mahal po ang tsinelas. Mahal din po ang damit na yan. Baka po lumaki ang utang ko, hindi ko na po mabayaran. Hindi kita palalabasin ng bahay kapag gulagulanit ang suot mo. Kunin mo yan. Kasi po, walang kasi-kasi. Doon! Punta doon! Bayaran natin. Sigurado ka po? Baka po wala ka ng pera. Hindi ako nauubusan ng pera. Ikaw lang ang walang pera sa ating dalawa. Huwag ka nang dumaldal. Kumuha pa uli ng ilang sando at shorts si Emelita para sa pamangkin. Nang makita niya ang mga damit na babagay sa bata, nakita niya ang kaba sa mga mata ni Buboy dahil dumadami na ang babayaran nila. Nagpigil ng tawa si Emelita. Para hindi na mag-alala ang bata, sinabi niyang libre na niya ang ibang mga gamit nito. Gumaan ang pakiramdam niya nang makita ang malapad ng ngiti ni Buboy. Umaliwala sa mukha nito. Napayakap pa sa kanya ang bata dahil sa tuwa. Bahagya naman niyang itinulak si Buboy at nagkunwaring nainis. Ayaw niyang mapalapit ang loob niya sa bata, lalo na kapag naiisip niya ang lihim na galit niya sa ina nito. Nang matapos nilang bayaran ang mga pinamili, naglakad na uli sila papunta sa sakayan ng jeep. Medyo madilim ang daan dahil paggabi na. Nakailaw na rin ang mga streetlights. Habang naglalakad sila, panay ang tingin niya sa pamangkin. Napapangiti siya dahil hindi pa rin maalis ang ngiti sa bata. Pero maya-maya ay napawi ang kanyang ngiti nang makita ang anino nito. Kakaiba ang aninong nakita niya. Mas malaki pa ito kaysa sa kanyang anino. Iba rin ng hugis. At ang mas nagpakilabot sa kanya, ang kakaibang buhok at daliri ng anino. Mahaba ang buhok at sabog-sabog na gumagalaw-galaw pa. Ang mga kukuri nito ay matutulis at naninigas na parang gustong manakit. Mabilis siyang lumingon para tingnan kung anong nilalang ang nakasunod sa kanila. Pero wala naman siyang nakita. Nang balingan niya uli ng tingin si Buboy, nakita niyang normal na ang anino nito. Tiya, bakit po? May nakalimutan po ba kayo? Ha? Wala. Halika na. Bilisan mo maglakad, gumagabi na. Opo. Hanggang sa pag-uwi ay hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang mga nangyari. Nasa bahay na ang kinakasama niyang si Lando at nakapagluto na rin ito ng hapunan. Naging masaya si Lando na makita niyang nagbanding sila magtiyahin. Pero inisimiran naman niya ang lalaki. Ayaw pa rin niyang tanggapin na napapalapit na sa kanya ang bata. Natatalo ang emosyong yun ng takot sa kakaibang pangyayari na nasasaksihan niya kay Buboy. Ang tingin pa rin niya sa bata ay isang malas o di kaya'y binabantayan ng demonyo. Malalim na ang gabi. Tahimik si Emelita habang nagpapaantok. Ang lalim ng iniisip mo ah. Ginto ba yan? Huhukain ko na. Ay, iniisip ko si Buboy. Yun! For the first time, iniisip mo na siya. Hindi na kumukulong dugo mo sa kanya? Mukhang nagugustuhan mo ng bata ah. Hindi yon. Pakiramdam ko may kakaiba sa kanya, Lando. Kakaiba talaga siya. 7 years old pero mature ng isip. Sinong 7 years old ang pwede mong utusan na kaya magsaing, maghugas ng plato, maglampaso ng sahig, magtiklop ng mga sinampay? Minsan nga pinagigim mo ng tubig sa poso ng kapitbahay para punuin ang drum sa banyo kahit may gripo naman tayo.
Ibang klase ka talaga. Anong pinapalabas mo? Inaapi ko ang bata? Hindi ba? Anong tawag mo ron? Paniwalain lang ang bata? Sabihin mo ba namang hindi pwedeng laging buksan ng gripo kasi mahal ang tubig? Kaya nag-iigib sa poso. Tigilan mo nga ako. Binubwisit mo lang ako. Tapos ngayon iniisip mo na. Nakukonsensya ka na, no? Pwede. Itulog mo na nga lang yan. Buwisit ka. Pag-untugin ko kayong dalawa ni Buboy eh. Hindi nga. Seryoso na. Ano bang iniisip mo sa batang yon? Balak mo ng pag-aralin next year? Goods yan. Sayang ang talino ng batang yan. Hindi yon. May napapansin kasi akong kakaiba sa kanya. Hindi mo balak pag-aralin ng bata? Eh di pag-aralin mo kung gusto mo. Ibang klase ka talaga. Ano mga kakaiba sa kanya? Basta, hindi mo maiintindihan. Naiisip ko kasi, hindi kaya binabantayan siya ng mangkukulam niyang ina? Kung ano-anong pinag-iisip mo, Emilita. Itulog mo na lang kaya yan. Eh bata-bata ng pamangkin mo, pinag-iisipan mo na masama. Tinalikuran na siya ni Lando at tinulugan na lang. Lalo lang siyang nainis sa kinakasama. Matutulog na rin sana siya nang biglang makarinig ng ingay sa kusina. Naglaglagan ng mga kasangkapan doon. Inis na inis siyang bumangon at bubulong-bulong. Inisip niya na baka may nakapasok na pusa. Dinampot niya ang hanger na nakasabit sa pako sa likod ng pinto bago lumabas ng silid. Pagkalabas ay ginala niya ang paningin sa kabuuan ng bahay. Madilim ang paligid dahil patay ang mga ilaw. Bahagya lang ang liwanag na pumapasok mula sa ilaw sa poste sa labas ng bahay. Pero sapat na ang liwanag nito para maaninag niya kung may nakapasok na pusa. Dahan-dahan siyang pumunta sa kusina. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa hanger. Natigilan siya nang makita ang malaking anino. Katulad ito ng aninong nakasunod kay Buboy. Mas malaki na ito at halos punuin ang buong kusina. Kinilabutan siya nang makita ito. Nanlalaki ang mga mata niya habang titig na titig. Pakiramdam niya hindi ito basta anino lang. Para itong may sariling buhay. Nararamdaman niyang nakatingin ito sa kanya. Maya-maya ay may kulay pula na lumitaw sa mukha nito. Nagliliyab ng mga mata ng aninong yon ang pulang yon. Kasunod nito ang paghulma ng matutulis ng ngipin. Bumuka pa ang bibig ng anino na para bang gusto siyang lapain. Umunat ang mga kamay nitong may matutulis na kuko at pilit siyang inaabot. Sa sobrang takot niya, hindi na siya nakakilos at hindi na rin makasigaw. Sa sobrang panginginig ng katawan, ay bumagsak siya sa sahig. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga salitang bumubulong. Napatakip siya ng tenga dahil palakas ng palakas ang boses na yun. Paulit-ulit ang pag-usal ng mga salitang hindi niya maintindihan. Hanggang sa naglaho na ang anino sa kanyang harapan. Nagkaroon siya ng lakas na makatayo. Kahit nanginginig ang katawan, ay pinilit niyang makabalik sa kwarto. Bago siya makarating sa silid nila, ay nadaanan niya ang silid ni Buboy. Naririnig niya sa loob ang boses na nag-uusal ng orasyon. Ang takot niya ay napalitan ng galit. Dali-dali niyang binuksan ang pinto ng silid at hinagilap ang bata. Binuksan niya ang ilaw. Nakita niya si Buboy na nakaupo sa higaan at may kung anong ginagawa. May hawak itong papel at lapis. Anong ginagawa mong bata ka? Ano to? Anong dinadrawing mo sa papel na to? Sabihin mo! Tiya, natatakot po ako. May nakita po akong monster. Ganito ang itsura niya. Nakita ko po. Sa kusina po. Sinungaling! Huwag ako, Buboy! Anak ka namang kukulam. Umamin ka. Ang aninong yon, gawa mo, di ba? Ikaw ang naglikha sa kanya.
Ginagamit mong pag-drawing para mabigyan siya ng itsura. Inoorasyon mo para makapanakot ka. Akala mo ba matatakot mo ko, ha? Gusto mo ba akong patayin? Sumagot ka! Hindi po, tiya. Maniwala po kayo. Hindi ko po gawa ang monster. Natatakot po ako sa kanya, tiya. Huwag mo akong artihan. Ganyan-ganyan din ang ginagawa ng ina mo. Nakukuha niya ang mga tao sa pag-iinarte niya. Sinasabi niyang nakikita niya ang halimaw at itinataboy niya lang. Pero ang totoo, kakampi niya ang halimaw na yon. Ginawa niya para mas mabisa ang pangungulam niya. Kaya ngayon, inuulit mo. Anak ka nga namang kukulam. Hindi po totoo yun. Hindi man kukulam si Mama. Akin na nga yung papel at lapis na yan. Sinabi ko sa'yo na huwag ka mangingialam sa mga gamit ko ah. Ang tigas na ulo mo. Sa susunod na kumuha ka ulit ng papel at lapis, palalayasin kita. Ayoko nang may mangkukulam sa bahay ko. Naintindihan mo ba? Ha? Sagot! Opo, tiya. Bago lumabas ng silid, binatukan pa niya ang bata at sa gigil dito ay nagawa niyang sabunutan. Pagbalik niya sa silid nilang mag-asawa, bumalik uli ang panginginig ng katawan niya sa maghalong galit at takot. Takot na takot siya habang tinitingnan ang iginuhit ng bata sa papel. Kuhang-kuha nito ang itsura ng aninong nakita niya sa kusina. Buong gabing hindi siya makatulog. Kaya bumangon siyang nanlalambot ang katawan. Nakapangalumbaba siya sa kusina habang tinitingnan ang kilos ni Buboy. Iniuutos na lang niya sa bata ang mga gawaing siya dapat ang gumagawa. Nasisigawan pa niya ito kapag nagkakamali ng galaw. Dahil sa ingay niya ay nagising na si Lando. Ano ba yan, Emilita? Sigaw ka na naman ng sigaw. Sinisigawan mo na naman ng bata. Ano bang pinapagawa mo sa kanya? Tatanga-tanga kasi. Pritong itlog lang hindi pa magawa ng tama. Tingnan mo ang niluto niya. Puro sunog. Nakakaisang tray na ang nasayang niya. Hindi pa rin nailuto ng maayos. Ang dami tuloy na sayang oh. Bakit mo kasi pinapagawa sa bata? Malay ba siya sa pagluluto? Kailan siya matututo? Aba, dapat lang na habang bata pa tinuturuan na. Marunong nga siyang kumain tapos hindi marunong magluto. Anong silbi niyan? Ay nako, talaga naman Emilita. Buboy, magpasensya mo ng tiyahin mo. Ang ugali kasi niyan parang pinagsalim na kulog at kidlat. Hoy bata, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Ayusin mo ha. Baka mamaya pati kape pumalpak ka pa. Tubig lang yan sa 3-in-1. Opo tiya. Dahil sa inis ni Emilita kay Buboy, hindi niya ito isinama sa palengke. Iniwan niya ito sa bahay at binigyan na lang ng mga gagawin para malibang. Tanghali na nang makaramdam si Emilita ng sama ng pakiramdam. Ibinili niya ang tindahan sa kanyang tindera at umuwi siya ng bahay para magpahinga. Naabutan pa niya si Buboy na nanonood lang ng palabas sa TV. Binati siya nito pero hindi niya pinansin. Nagtuloy-tuloy siyang pumasok sa kanyang silid. Sobrang bigat ng pakiramdam niya na para bang lalagnatin. Gumamit pa siya ng thermometer. Pero napag-alamang hindi naman nilalagnat kaya itinulog na lang ito. Mahimbing na siyang nakakatulog nang maalimpungatan siya. Dahil may malamig na bimpong lumapat sa kanyang noo. Siraulo kang bata ka? Ano ginagawa mo? Nilalagnat ka po, tiya. Kaya nilagyan ko po kayo ng bimpong basa. Ganyan po kasi ang ginagawa sa akin ni Mama kapag may lagnat ako. Ano naman ngayon? Sinabi ko bang gawin mo sa akin? Inistorbo mo ang pagtulog ko. Doon ka nga sa labas. Tsaka pwede pa. Huwag kang pasok ng pasok dito sa kwarto. Ayoko ng istorbo. Gusto ko ng pahinga. Opo, tiya. Alam mo, nagkasakit lang ako ngayon kasi nandito ka sa bahay. Ini-stress mo ako palagi. Ibalik na lang kaya kita kay tatay. Tiya, ayoko po dun. At bakit? Hindi ko po gusto ang asawa ni Tiyo.
Kaya po ako dinala dito ni Lolo kasi ayaw po sa akin ng asawa ni Tio. Eh bakit ako? Gusto ba kita? Hindi ba hindi rin? Pero mas gusto po kita. Eh ayoko nga sa'yo. Tsaka nakita mo na, inaayawan ka ng mga tao. Alam mo kung bakit? Kasi nga, mangkukulam ang nanay mo. Pero wag niyo po akong ibalik doon. Magpapakabait na po ako. Aalagaan ko po kayo. Hindi ko na po susunugin ang itlog. Promise po. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Di ba nga, sinusungitan kita palagi? Sabi po kasi ni Mama bago siya mamatay, hanapin daw po kita. Sa inyo daw po ako tumira. Kasi mabait daw po kayo. Hindi niyo raw po ako pababayaan. Sinabi niya yon? Opo. Naniwala ka naman? Opo. Sinungaling ang nanay mo. Ang mga mangkukulam, hindi naman yan sila nagsasabi ng totoo. Masyado kang paniwalain. Ipagluto mo na lang ako ng lugaw. Marunong ka? Opo, tiya. Tinuruan po ako ni Mama magluto ng lugaw. Palagi ko po siyang nilulutuan noong may sakit po siya. Sabi niya, yun lang daw po ang kakainin niya. Bakit daw? Kasi po, yun lang daw ang pagkain na hindi niya isinusuka. Gumiginhawa daw po siya sa lugaw. Ganon? Sige, magluto ka ng lugaw sa kusina. Sige po. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Emelita pagkalabas ni Buboy ng silid. Nangilid ang mga luha niya nang maalalang sandaling gusto na niyang pagsisihan. Naupo siya sa kama at namaluktot sa sulok habang yakap ang unan at balot ng kumot ang katawan. Naabutan siya ni Lando sa ganong kalagayan at alalang-alala ang asawa. Kumusta ka na? Sabi ni Buboy nilalagnat ka raw. Patingin nga. Mainit ka nga. May lagnat ka nga. Bakit hindi mo ko tinawagan? Gusto mo ba ng lugaw? Nagpaluto ka raw ng lugaw pero sabi naman ni Buboy ayaw mo namang kainin. Ano gusto mong kainin? Si Ate Agnes. Oh, anong tungkol sa kanya? Namimiss mo ba ang kapatid mo? Gusto mong dalawin ang puntod niya? Ibinigay niya sa akin si Buboy para pahirapan ako, Lando. Ano bang sinasabi mo? Patay na ang kapatid mo. Paano niya yung gagawin? Saka isa pa, bata lang si Buboy. Kaya ka nagkakasakit dahil sa kakasungit mo sa bata. Bakit ka ba galit na galit sa mag-inang yun? Sinisingil na ako ni Ate, Lando. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi namatay si Ate sa sakit. Binarang siya. Okay, sino naman ang gagawa nun sa kanya? Pinabarang ko siya, Lando. Ako ang nagpabarang sa kanya. Hindi ko naman alam na hindi niya yun malalagpasan. Kasi alam ko, marunong siya sa karunungang itim. Kaya niyang pagalingin ang sarili niya. Pero bakit hindi niya pinagaling? Bakit hinayaan niyang kainin ang sakit na ibinigay ko? Bakit, Lando? Ano bang sinasabi mo? Galit na galit ako kay Ate. Kasi sabi ni Lola, ako daw ang tuturuan niya ng kakayahan niya. Kasi noon pa man, gusto ko nang manahin ang kakaibang kapangyarihan ni Lola. Manghang-mangha ako kung paano siya mag-usal ng Latin na orasyon. Kung paano niyang napapasunod ang mga alaga niyang insekto papasok sa katawan ng taong bibiktimahin niya. Gusto kong gawin yun. Gusto kong maging kagaya ni Lola. Pero anong ginawa niya? Ibinigay niya kay Ate ang kakayahang yon. Tapos anong ginawa ni Ate? Ginamit niya sa panggagamot. Ayos lang naman sana. Kaso, nung sinabi ko sa kanya na gusto kong matuto, nagalit siya sa akin. Ayaw niya. Pinagdamutan niya ako. Kaya naging sukdulan ang galit ko sa kanya. Nabulag ako ng galit at selos. Kaya pinabarang ko siya. Pero hindi ko alam na mamamatay siya, Lando.
Hindi ko naman ginusto na mamatay siya. Ano? Totoo ba yan? Si ate, ginagabayan niya si Buboy. Pinoprotektahan niya si Buboy. Ginagantihan niya ako sa pamamagitan ni Buboy. Palayasin mo ang batang yan! Palayasin mo siya! Palayasin mo! Papatayin niya ako! Emelita, tumigil ka na nga. Kung ano man ang alitan yung magkapatid, walang kinalaman dyan ng bata. Kung totoong galit sa yung kapatid mo, dapat binarang ka rin niya nung buhay pa siya. Alam nila kung sinong bumabarang sa kanila, hindi ba? Malamang alam niya na ikaw ang gumawa nun sa kanya. Kaya siguro hindi niya ginamot ang sarili niya dahil alam niyang babalik yun sa'yo. Kaya mas pinili niyang mamatay na lang. Mas inisip ka pa rin niya hanggang sa uli. May dahilan siguro siya kaya ginawa niyang manahin ang karunungang yun. Kasi alam niyang gagamitin mo sa masama dahil sa ugali mo. Hindi totoo yan! Kahit kailan hindi naman niya ako inisip. Dati pa, ang gusto niya, lahat ng meron ako sa kanya mapunta. Ewan ko sa'yo. Lando, ibalik mo na si Buboy kay tatay. Tawagan mo si tatay, sabihin mo, kunin na ang bata. Ayoko siya dito, alisin mo siya dito. Kasi, kinakain ka na ng konsyensya mo? Hindi si Buboy o ang ina niya ang kalaban mo rito, Emelita. Sarili mo ang kalaban mo. Mag-isip ka nga ng tama. Galit na iniwan siya ng asawa sa silid. Umiyak na lang siya ng umiyak hanggang sa makatulog. Maya-maya ay nagising ang diwa niya dahil nakakarinig siya na may nag-uusal ng orasyon. Gusto niyang dumilat pero sobrang bigat ng talukap ng kanyang mata. Mabigat din ang kanyang katawan na kahit ang kanyang braso ay hindi niya magawang itaas. Sinubukan niyang magsalita pero ungo lang ang kanyang nagagawa. Sobrang lamig ng paligid. Pakiramdam niya ay wala na siya sa sariling silid. Para siyang nasa loob ng kuwebang sobrang lamig at sobrang dilim. Maya-maya ay naramdaman niyang may sumasakal na sa kanyang leeg. Nagsimula na siyang mahirapan sa paghinga. Pinilit niyang igalaw ang katawan. Sinimulan niyang paggalawin ang hililiit sa kanyang kamay. At nang magawa niya, ay nakagalaw na siya. Bigla niyang hinawakan ang sariling leeg para pigilan ang sumasakal sa kanya. Nang dumilat siya, tumambad sa kanyang nakakatakot na anino. Tumatawa ito ng nakakatakot. Nagliliyab sa pula ang mga mata nito. Iginala niya ang paningin sa silid para maghanap ng tulong. Nakita niya si Buboy sa sulok ng silid. Gumagalaw ang mga labi nito. Nakita niyang nag-uusal ng orasyon ng bata. Abala rin ng bata sa ginagawa nito. May kung ano siyang sinusulat sa papel. Mahigpit ang paghawak ng bata sa lapis. At halos mabutas ang papel sa madiin nitong pagsulat. Galit na galit si Emelita sa pamangkin. Dahil hindi siya makapagsalita, minumura na lang niya ito sa kanyang isip. Maya-maya'y tumingin sa kanyang bata. Matalim ang titig nito at sobrang talim na puno ng galit. Nanlalaki ang mga mata ni Emelita at nanginig siya dahil sa kilabot na makita niya ang mga titig na yun ni Buboy. Maya-maya'y napapikit na lang siya. Tinanggap na niyang yun na ang kanyang huling hininga. Pero makalipas ang ilang minuto, nakaramdam siya ng kaginhawaan. Narinig niyang may pumasok sa kwarto. Lando! Oh, gising ka na pala. Masyadong mahaba ang tulog mo eh. Hindi ka na nakakain. Nagugutom ka na ba? Si Buboy! Si Buboy? Ayan oh. Alam mo ba, binantayan ka ng pamangkin mong yan. Wala pa yung tulog dahil sa pag-aalala sa'yo. Madaling araw na oh. Palagi ka niyang pinupunasan ng basang bimpo. Buboy! Tia, ikaw, kitang-kita kita. Binabarang mo ako, ano? Sumagot ka. Pinapatay mo ako ng paunti-unti.
Walang hiya ka talaga! Manang-mana ka sa ina mong mangkukulam! Tia, Emelita, tumigil ka nga. hindi mo kasi alam! Nasaan ka ba kanina? Bakit siya nandito sa kwarto ko? Bakit mo siya pinabayaang mag-isa dito? Papatayin ako ng batang yan! Bakit? Natatakot ka? Natatakot kang gawin sa'yo ni Buboy ang ginawa mo sa nanay niya? Ay nako, alam mo Emelita, natatakot ka sa multong ginawa mo kaya ka nagkakaganyan. Hindi mo naiintindihan! Papatayin nga niya ako! Inoorasyon na niya ako habang tulog. Tingnan mo ang papel. Nagdodrawing siya ng monster at inuutusan niya yon para patayin ako. Natigilan si Emelita nang sinampal siya ng asawa. Lalong nagalit sa kanya si Lando. Hindi ito nagsalita at lumabas na lang ng silid para hindi humaba ang kanilang pag-aaway. Nang maiwan si Buboy, ibinuntun niya ang galit sa bata. Ikaw, mula nang dumating ka, puro kamalasan ang nangyayari sa akin. Anak ka ng dyablo! Lumayas ka sa bahay ko! Layas! Tia, yung anina po na monster, hindi po ako may gawa nun. Diba? Nakikita mo ang halimaw na yon? Nakikita mo kasi likha mo yon. Hindi po. Kayo po ang may gawa sa kanya. Nabuo siya dahil sa matindi niyong galit. Humiling po ba kayo ng bantay? Kasi ang anino po na yon, ibinigay ng kusino sa inyo para maging bantay niyo po. Pero lumalakas po ang halimaw depende po sa emosyon ninyo. Kapag po galit kayo at masama, nagiging ganun din po siya. Pero ang bantay po ninyong yun, kayo po ang sinasalakay. Kasi po, hindi niya kaya ang galit ninyo. Kaya po nagkakaroon siya ng sariling pag-iisip na patayin kayo. Sinungaling ka. Huwag mong binibilog ang ulo ko. Bata ka lang na walang alam. Sinusubukan ko po siyang labanan. Pero nahihirapan po ako kasi tinutulungan niyo po siyang lumakas. Subukan niyo pong labanan siya. Kayo lang po ang makakatalo sa kanya, Tia. Hindi mo ako mapapaniwala. Kagaya ka rin ng nanay mo mangkukulam. Umalis ka sa kwarto ko. Lumabas ka! Labas! Tumatakbong lumabas ang bata. Sinundan niya ito ng masamang tingin. Nang makalabas si Buboy, inisip niya ang sinabi ng bata. Naalala niya ang paglapit sa mambabarang na binayaran niya para barangin ng kapatid. Dahil sa takot niyang balikan siya ni Agnes, humingi siya ng bantay sa mambabarang na yun. Lalong nanlumo si Emelita matapos niyang maalala ang lahat. Nilukob siya ng takot at kilabot. Lalo siyang nalito at hindi na makapag-isip ng tama. Umiyak na lang siya ng umiyak para mailabas ang takot na kanyang nararamdaman. Para na siyang baliw habang tinitingnan ang kabuuan ng silid. Natatakot siya na baka nagtatago ang aninong halimaw sa sulok ng kwarto. Nang hindi na niya kinayang isiping yun, nagmamadali siyang lumabas. Hinagilap niya si Buboy. Nakita niya itong nakaupo sa sofa sa sala at hawak na naman ang papel at lapis. Anong ginagawa mo? Bakit nag-drawing ka na naman ng halimaw? Tia, kailangan ko pong gawin kasi kapag po inilalantad ang itsura ng halimaw, nababawasan po ang lakas niya. Sabihin mo, paano mo matatalo ang halimaw na yon? Kaya mo bang talunin? Hindi ko po alam. Sabi po ni Mama sa akin bago siya mamatay, iligtas daw po kita sa monster. Kinakain ka raw po ng sariling galit kaya po lumalakas ang monster. Sinabi ni ate yon? Opo. Emelita! Ano na naman yan? Pinagagalitan mo na naman si Buboy? Buboy, sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Patulog ka na. Hindi pa kami tapos mag-usap. Bakit mo siya pinapaalis? Tama na, utang na loob. Tinawagan ko kanina si Tatay Delphine. Pinapupunta ko siya rito. Sabi ko magsama siya ng albularyo. Ano? Bakit? Mukha ka kasing sinasapian. Ang lalim ng mga tingin mo.
Hindi naman dahil sa lagnat lang. Pag hindi kinaya ng albularyo, saka kita dadalhin sa doktor. Hindi kita pwedeng dalhin sa doktor ngayon dahil baka diretso ka sa mental. Ayusin mo nga sarili mo, Emelita. Dapat siguro sa pari kita dalhin eh. Kailangan mo siguro mangumpisal. Mukhang kinakain ka na ng konsensya mo eh. Hindi na nakasagot si Emelita sa mga sinabi ng asawa. Naisip niyang may tama naman ito. Napaupo siya sa sofa at saka nag-isip ng mahinahon. Inalok siya ni Lando ng pagkain at tumango na lang siya. Doon niya lang naramdaman ang pagkalam ng sikmura. Ipinaghain siya ng asawa at binantayan siya habang kumakain. Pagkatapos nun ay nakatulog na siya sa sofa. Ayaw niyang pumasok sa silid dahil sa pakiramdam na naroon ang aninong halimaw. Pagdilat niya, tumambad sa kanya ang ama at ang isang matandang lalaki. Nabigla siya ng bangon nang sa likod ng mga ito ay naroon ang halimaw na aninong gumagambala sa kanya. Nakasunod ang anino sa kanyang ama. Tay, O anak, kumusta na ang pakiramdam mo? lumayo ka! Iwanan mo ang tatay ko! Lubayan mo siya! Ano bang sinasabi mo? Isang albularyo ang kasama ko. Siya si Apo Lakay. Siyang tumingin sa Ate Agnes mo. Ikaw? Sabihin mo, bakit hindi mo napagaling ang ate ko? Ang ate mo nagdesisyon na huwag siyang gamutin. Bakit? Dahil ayaw niyang saktan na bumarang sa kanya. Sabi niya mahal na mahal niya ang tao ngayon. At kung kagustuhan nitong mamatay siya, kaya daw niyang ibigay. Ang ayaw niya lamang, imapahamak daw yun. Hindi totoo yan! Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Tay, nandiyan na po pala kayo. Oo, kasama ko si Apo Lakay. Si Buboy nasaan? Nasa kwarto po. Hindi ko po pinapalabas kasi palaging sinusungitan ni Emelita eh. Ganun talaga kapag may sakit. Lalo na ang anak kong yan hindi mahilig sa bata. Pupunta ko muna nga po ko. Sige po, dun po sa kwarto na yun. Sige, ako nang bahala. Asikusuhin mo lang si Apo. Ibigay mo mga gamit na kailangan niya. Sige po. Wala naman akong ibang kailangan. Dala ko na mga gamit ko eh. Ganun po ba? Umalis na kayo! Wala namang problema sa akin! Bakit ba kayo nandito? Bakit mo ba sila pinapunta, Lando? Tignan niyo po, Apo. Galit na naman siya. Oo nga. Kakaiba rin tumigil. Kailangan natin simulan ng gamutan. Lando! Lando! Emelita! Madali kayo! Ang apo ko! Ano nangyari sa kanya? Bakit wala siyang malay? Po? Ano? Bakit? Napano si Buboy? Dahil sa sigaw na yun ni Mang Delfin, nagmadali silang tumakbo sa kwarto ng bata. Naabutan nila si Mang Delfin nakalong sa kandungan ng batang walang malay. Nanlambot ang katawan ni Emelita nang makita si Buboy na nababalutan ng usok na itim. Ano nangyari sa kanya? Wala sa katawan ng bata ang kanyang espiritu. Nababalutan siya ng itim na mahika. May gustong sumakob sa kanyang katawan. Anak siya namang kukulam. Kaya natural lang sa kanya na magkaganyan. Emelita, hanggang ngayon ba naman? Bukas ang sixth sense ng bata. Kaya lapitin siya ng mga elemento at mga enerhiya. Una ko pa lamang makita ang batang yan. Alam kong espesyal siya. Dalian nyo. Ihiga nyo siya sa sahig. Kailangan ko babawi ang espiritu niya bago pa siya maunahan ng itim na enerhiya ang sumasakop sa kanyang katawan. Sinabi ng manggagamot na ilabas sa sala ang bata para merong mas malaking espasyo. Ipinasarado rin ang pinto at mga bintana. Pagtapos maihiga ang bata sa gitna ng sala, nagtulos ng puting kandila ang albularyo sa sahig at ipinuwesto itong nakapalibot sa bata. Pagkatapos ay nagsimula ng matandang lalaki sa pag-usal ng orasyon para mabawi ang espiritu ng bata. Maya-maya ay nagtayuan ang balahibo nila sa katawan dahil sa kilabot. Lumamig ang klima
Wala namang hangin dahil hindi nakabukas ang bentilador. Pero kitang-kita nila na tila sumasayaw ang apoy ng mga kandila. Hanggang sa makita ni Emilita ang itim na enerhiyang bumabalot sa katawan ng pamangkin na unti-unting kumakapal. Gumagalaw ang enerhiyang yun na animoy usok na kulay itim. Nabuo ng isang bulto ng taong enerhiya. Sobrang pagtataka ni Emilita na siya lang ang nakakakita sa enerhiyang yun. At kahit ang albularyo, hindi yun nakikita pero nararamdaman lamang nito. Emilita! Po? Wala ka bang nararamdaman sa likuran mo? Ho? Anong meron sa likuran ko? Pakiramdaman mo siya. Lalong nangilabot si Emilita sa sinabi ng matandang lalaki. Dahil doon ay natuon ang kanyang atensyon sa likuran niya. Natatakot siyang lingunin ng nilalang na nararamdaman niyang nakatayo sa kanyang likuran. Ramdam na ramdam niya ang presensya nito. Pero hindi kagaya ng itim na enerhiya. Hindi siya nakakaramdam ng takot sa nilalang na yun. Anong nasa likuran ko? Huwag kang matakot. Nandyan ang pamangkin mo. Ayaw niyang bumalik sa katawan niya dahil ginagabayan ka niya. Inilagay ng bata ang enerhiya ng dilim sa kanyang katawan para iwanan ka nito. Babalik lamang si Buboy sa katawan niya kapag tuluyan nang natalo ang negatibong enerhiya. Dahil nabuo ang enerhiyang yon mula sa galit at selos. Nababahiran na ito ng kapangyarihan ng dilim. Kapag hindi natin naagapan, magiging isang mabagsik itong demonyo at papatayin niya ang katawan ng bata. Hindi! Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sa akin ito nagsimula. Walang kasalanan dito si Buboy. Huwag ang pamangkin ko. Ako na lang. Ako na lang. Hindi pwedeng mapahamak ang apo ko. Gawin mo ang lahat ng paraan, Apo Lakay. Oo, sa tulong ninyo, gagawin ko. Huwag kayong matatakot sa kalaban. Ngayon lamang ako nakakita ng ganitong sitwasyon. Ang masamang enerhiyang ito ay nagsimula sa barang. Gawa ito ng masamang mambabarang. Hindi na napigilan ni Emilita ang maiyak dahil sa labis na pagsisisi. Nakaramdam siya ng takot para sa kanyang pamangkin. Wala siyang ibang sinisisi kundi ang sarili niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa niya magdasal para sa kaligtasan ni Buboy. Dinig na dinig niya ang pagsabay ng tinig sa pag-oorasyon ng albularyo. Nagmumula ang tinig na yun sa kanyang likuran. Kaya alam niyang si Buboy ang sumasabay kay Apo Lakay. Dahil sa ginagawa nila, nagsimula ng maging agresibo ang halimaw na enerhiya. Lumaki ito ng lumaki na sinakop ang buong bahay. Parang pininturahan ng itim ang mga dingding. Maya-maya'y lumitaw ang nagliliyab sa pula na mata ng aninong halimaw. Nagpaikot-ikot ito sa lahat ng mga dingding. Sa bawat usal ng orasyon ng albularyo, ay lalong nagagalit ang anino. Lalo pa itong naging agresibo nang magsindi na ng insenso si Apo Lakay. Pumailan lang ang usok nito. Dahilan para lumiit ang itim na enerhiya at bumalik sa tabi ng katawan ni Buboy. Kitang-kita ni Emilita ang pagkataranta ng itim na usok. Naghahanap ito ng matataguan. Maya-maya'y nakita niyang pumasok ito sa katawan ni Buboy. Dumaan ito sa bibig ng bata. Napasigaw si Emilita dahil sa takot at pag-aalala sa kung anong mangyayari sa katawan ng pamangkin. Nagulantang silang lahat ng bumangon ng katawan ng bata. Nang dumilat ito, nagliliyab sa pulang mata. Si Buboy! Ano nangyayari? Bakit kulay pula ang mata ng apo ko? Hindi yan si Buboy. Sumapi sa katawan niya ang enerhiyang nagbumula sa dilim. Hala? Paano to? Ano nang gagawin natin? Huwag kayo magpapadala sa takot.
Kapag natakot kayo, lalo siyang lalakas. Gagamitin niya ang takot ninyo para matalo tayo. Ano pong gagawin namin? Dasal! Yan ang pinakamabisang sandata sa mga kagaya niya. Dahil sa sinabi ng albularyo, kanya-kanya sila ng dasal. Lalong nagalit ang kanilang kalaban. Nagwala ng katawan ni Buboy. Ibinagsak niya ang mga kasangkapan sa loob ng bahay. Nabuhat din ng bata ang mabibigat na upuan at inihagi sa iisang direksyon. Nang wala na siyang masirang mga gamit, pinalutang nito ang mga nawasak na kasangkapan. Maya-maya'y nagsambulat yun. Kanya-kanya sila ng iwas para hindi tamaan. Nang sandaling huminto ang paggalaw ng mga gamit, napatingin si Emelita kay Buboy. Nakita niyang nakalutang ang mga matatalim na bagay sa gilid nito. Kasama ron ng itak at mga kutsilyo. Nakita rin niya ang albularyong nananatiling nakaupo sa sahig. Hindi ito tumayo para itago ang sarili. Nakapikit ang matandang lalaki at hindi alintana ang panganib. Nakatutok sa matanda ang mga patalim at anumang oras ay babaw nito sa kanyang katawan. Hindi na nakatiis si Emelita. Lumabas siya mula sa pinagtataguan at hinarap ang halimaw na kanyang nilikha. Tama na! Hindi ko alam kung anong klaseng halimaw ka. Pero ang alam ko lang, ako ang lumikha sa'yo. Emelita, huwag mong gawin yan. Nasasapian ng demonyo ang katawan ni Buboy. Hindi siya yan. Hindi yan makikinig sa'yo. Magtago ka rito. Ipinapahamak mo lang ang sarili mo. Mula sa simula pa lang, ako na dapat ang napahamak, Lando. Ako dapat ang namatay at hindi si ate. Ang dami-dami ko nang dinamay. Hindi na kaya ng konsensya ko dahil sa akin nabuo ang halimaw na yan. Kasi isa akong halimaw. Ako ang saktan mo. Nandito ako. Iwanan mo pamangkin ko. Wala siyang kasalanan. Inosente siya. Sa akin mo itarak ang mga patalim na yan. Huwag ka naman damay pa ng ibang tao. Ako lang ang dapat nasaktan mo. Nakaramdam ng takot si Emelita nang makita niyang nanginginig ang mga patalim habang nakalutang sa ere. Nanggigigil itong nagpipigil na maitarak sa katawan niya. Nakita rin niya ang pagkuyom ng kamao ni Buboy. Pero kahit natatakot, nilakasan niya ang kanyang loob na harapin ang halimaw na binuo niya. Maya-maya'y nakaramdam siya ng malamig na humawak sa kanyang kamay. Napaluha siya nang maalala ang minsang hinawakan siya ni Buboy. Malamig ang kamay nito. Marahil sa takot at pag-aalala na baka iwanan siya sa waiting shed ng mga sandaling yon. Bumagsak ang katawan ni Emelita at humagulgol. Buboy, patawarin mo ako. Patawarin mo si Tia. Kasalanan ko lahat. Pati ang nangyari sa nanay mo. Ako ang may gawa nun. Nagsisisi na ako, Buboy. Ate Agnes, patawarin mo ako. Nabulag ako sa galit, inggit at selos. Pero hanggang ngayon, ako pa rin ang iniisip mo. Akala ko, pinadala mo si Buboy para gantihan ako. Pero ang totoo, pinadala mo siya para gabayan ako kasi alam mong naliligaw na ako ng landas. Sorry, ate. Sorry. Bumagsak na mga kutsilyo. Pati si Buboy, nawala na rin ng malay. Ang apo ko! Buboy! Apo! Emelita, ayos ka lang ba? Paano ako hihingi ng tawad kay ate? Maririnig pa ba niya ako? Mapapatawad pa ba niya ako? Palagay ko, hindi naman siya galit sa'yo. Mukhang ikaw lang talaga ang nagalit sa kanya ng gusto. Sobrang sama ko, Lando. Oo nga. Talagang masama ako? Ang ibig kong sabihin, lahat naman ng tao may kasamang taglay eh. Lahat naliligaw ng landas.
Pero ang mahalaga, palagi pa rin bumabalik sa liwanag. Pwede ka pa rin bumawi sa kapatid mo. Paano? Si Buboy. Ibinigay niya sa'yo kasi alam niyang hindi mo pababayaan. Si Buboy? Ang pamangkin ko? Ang laki din ng kasalanan ko sa kanya. Marami pang pagkakataon para makabawi ka. Si Buboy, nagkamalay na. Apo ko. Apo, ayos ka lang ba? Lolo? Bakit po kayo nandito? Hala, ano pong nangyari? Bakit po makalat ang bahay? Nilindol po ba o may pumasok na magnanakaw? Tako, wag mong isipin yan, Apo. Ang mahalagay maayos ka na. Sobrang natakot ako. Akala ko hindi ka na babalik sa amin. Hindi naman po ako umalis, Lolo. Teka, kaya po ba kayo nandito dahil susunduin niyo na po ako? Tia, galit ka pa rin po ba sa akin? Ibabalik niyo na po ba ako kay Lolo? Hindi sinagot ni Emilita ang tanong ng bata. Lumapit siya at niyakap na mahigpit si Buboy. Takang-taka naman ang bata dahil sa walang hintong pag-iyak ni Emilita. Inakala nitong may nagawa na naman siyang ikinagalit ng tiyahin. Iginala pa ni Emilita ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay. Tiningnan niya kung may bakas pa ng mga nakakatakot na pangyayari. Nakita niya ang albularyo na naglilibot sa buong bahay habang pinauusukan ng lahat ng sulok gamit ang insenso. Nag-uusal din ito ng dasal para selyohan ng proteksyon ng bahay. Pagkatapos nun, sinimulan namang harapin ni Apo Lakay si Emilita. Ikaw ang kailangan kong gamutin, hindi ba? Po? Sa'yo nagmula ang lahat. Bukas sa mga senses mo na naghahatak ng mga negatibong enerhiya. Kailangan ko isara. Dahil kung hindi, baka maulit lang ang mga nangyari. Ganun po pala yun? Akala ko, normal sa kanyang palaging masungit at galit. Kapag po ba naisara yun, babay na po ba ang asawa ko? Hindi nakakatuwa, Lando. Aba, seryoso ako. Hindi naman ako nagbibiro eh. Para bumait ka na. Hindi nga ganun yun. Apo, nagagalit na naman siya. Pakidalian nga po yung pagsasara ng kung ano-anong nakabukas sa kanya para bumait na. Pakisama na rin pong isarang lahat ng mga butas sa katawan niya para tuloy na siyang bumait. Mamaya ka sa akin, lalaki ka. Humanda ka talaga sa akin. Matapos gawin ng albularyo ang pagsasailalim kay Emilita sa healing at cleansing, nagbigay pa siya ng kwintas bilang proteksyon sa mga negatibong enerhiya. Ayon sa manggagamot, lapitin si Emilita ng mga negatibong enerhiya. Kaya masama sa kanya magkaroon kahit anumang kaalaman ukol sa panggagamot. Dahil sigurado magagamit niya sa hindi mabuting paraan. Binigyan din si Buboy ng kwintas para hindi lapitan ng mga element. Sinabi nito mabilis maakit sa bata ang mga nilalang dahil sa kakaiba nitong enerhiya. Nang matapos na ang manggagamot, nagpahinga lang sila sandali at nagpaalam na rin ng dalawang matanda. Nagpasalamat si Emilita sa albularyo, lalo na sa kanyang ama dahil sa ginawa nilang pagsalba sa buhay niya. Dahil din sa mga nangyari, nakilala ni Emilita ang kanyang sarili. Nalaman niya kung saan siya nagkamali at kung paano sisimulan ang buhay ng walang galit at hinanakit sa iba. Ilang oras ang ginugol nila para linisin ang bahay. Napapahilot na lang si Emilita sa kanyang sentido nang makitang halos walang natirang gamit sa kanila dahil sa nangyari. Parang bagong lipat sila sa bahay na yun dahil umaliwalas matapos ilabas ang mga gamit na nasira. Grabe, ganito kabilis magpalit ng mga gamit sa bahay? Kung ganito ang paglilinis, hindi na ako maglilinis. Malaking pera naman ang uubusin para makabili ng mga bagong gamit. Sorry ha. Kasalanan ko kasi lahat yan. Wala akong sinasabi ah. Wala rin akong sinisisi.
Pero in fairness ha, marunong ka na rin mag-sorry ngayon. Mahusay yung dilalang albularyo ng tatay mo. Nagawa niyang baguhin ang ugali mo eh. Galing! Ikaw! Namumuro ka na ah. Natatandaan ko, may kasalanan ka pa sa akin ah. Psst! Bawal kang magalit. Sige ka, makakabuo ka na naman ng monster. Hindi na mangyayari yon. Kasi ako na mismo ang monster. Halika dito! Makakatikim ka sa akin! Nakalimutan ko pala si Buboy sa kusina. Nagluluto kasi ng itlog yun eh. Tuturuan ko nga pala. Baka mamaya makaubos na naman siya ng isang tray doon. Yung dati kasi niyang teacher, hindi magaling magturo. Sige, dadagdagan ko pang inis ko. Makalipas ang ilang linggo, dinalaw ni Emelita ang puntod ng kanyang kapatid kasama si Lando at Buboy. Pagkakita pa lang niya sa puntod, ay hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha. Naibuhos niya ang kanyang emosyon at nagawa rin niyang magsisi sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Nakapagpasalamat din siya sa kapatid dahil iniwan sa kanya ang nag-iisa nitong anak na si Buboy. Nang matapos siyang makipag-usap sa kapatid, naramdaman niyang parang lumaki ang kanyang ulo. Nagtayuan ng balahibo niya sa katawan. Pakiramdam niya ay may iba silang kasama. Mabilis siyang napalingon sa likuran. Bukod kina Lando at Buboy na naghaharutan, nakita niya ang isang malaking anino sa may kalayuang puno. Kilalang kilala niya ang aninong yun. Dahil ganun ang bulto ng kapatid niya, sa punong kinaroroonan ng anino, nakita niya ang marahang pagbagsak ng mga dahon na para bang nagpapahatid ng gustong sabihin ng kapatid niya. Pinagmasdan niya ang aninong yon hanggang sa unti-unting naglaho. Kasabay ng paglaho nito ang paghinturin ng pagkalagas ng mga dahon sa puno. Nawala na rin ang panlalaki ng ulo niya, pati ang mga balahibong nagtatayuan. Hindi ka ba tapos, Emelita? Ha? Bakit? Si Buboy kasi, ang sabi niya nagugutom na daw siya. Hala, hindi po, tiya. Oh, kanina lang nagsabi ka sa akin ha. Sabi mo po, ililibre mo ko. Wala akong pambayad. Madadagdagan po ang utang ko, tiyo. Utang? Kanino kami utang? Kay tiya po. Bakit ka nagkautang sa tiya mo? Kasi po, pinalitan po niya ang tsinelas kong sinira ng aso. Tsaka po itong damit na suot ko. Binili niya po sa akin. Kaya pala. Di, dagdagan pa natin ang utang mo. Pilistahan pa lang nagaganap eh. Tumigil na nga kayong dalawa. Umalis na tayo. Dumaan muna tayo doon kila tatay para mabisita ko naman sila kuya. Yun. Tapos sakto. Baka may libreng pagkain doon, Buboy. Hindi naman dadagdagan ang utang mo sa tiyahin mong kuripot. Sinong kuripot, ha, Lando? Ako ba yon? Wala akong sinabi ha. May binanggit ba akong pangalan? Wala naman di ba, Buboy? Idamay mo pa talaga ang bata, ha? Hoy, Buboy! Binubugbog na ako ng tiyahin mong masungit! Tulungan mo naman ako rito! Oh, bakit ka natatahimik dyan? Nakita ko po si Mama sa bandaron. Nakatingin po siya sa atin. Tapos nakangiti po. Kumakaway pa nga po kanina eh. Mariones, bilisan na nga natin. Kaya ayoko nagpupunta sa sementeryo kapag ganitong hindi pa undas eh. Hindi na rin sila nagtagal sa lugar na yun. Pagkabisita sa ama at kapatid ni Emelita, ay umuwi na rin sila sa kanila. Bago pa sila makarating ng bahay, napansin ni Emelita ang asong sumira sa tsinelas ni Buboy. Punong-puno yun ng galis sa buong katawan. Naalala niya ang salitang nabitiwan ng pamangkin dahil sa galit niya sa asong yun. Hoy, bakit ka natutulala dyan? Bakit mo tinititigan ang asong galisin na yan? Huwag mong sabihin na naawa ka. Di ba ayaw mo sa mga aso? Lando? Si Buboy kaya? Minana niya kaya ang kakayahan ni ate? Ano na naman yan? Seryoso ako. Kasi nung bata pa kami, lahat ng sinasabi ni ate nagkakatotoo, lalo na kapag galit siya.
Si Buboy kasi, galit na galit siya sa asong yan. Kaya nasabihan niya ng hindi maganda. Tapos ngayon, nagkatotoo. Nagkagalis nga siya oh. Tingnan mo. Ano ka ba naman? Baka nagkataon lang yan. Sinisimulan mo na naman paghinalaan ng bata. Tsaka, paano mo malalaman na yan yung aso kinaiinisan niya? Hindi mo na yan makikilala kasi wala na yung balahibo. Tayo na, umuwi na tayo. Gusto ko na magpahinga eh. Si Buboy kanina pa nandun sa bahay. Nag-aantay yun dun sa labas kasi sarado pa ang pintuan. Buksan mo na, bilis. Dahil hindi mapalagay si Emelita sa mga naiisip niya tungkol sa pamangkin, dinala niya ito kay Apo Lakay matapos ang ilang buwan. Dahil sa kutob niyang hindi maganda, humingi siya ng payo sa albularyo kung paano maiiwasan ni Buboy na maging katulad ng kanyang ina. Pero ang naipayo lang ng matandang lalaki ay ang tamang paggabay ni Emelita sa kanyang pamangkin. Pauwi na sila ng bahay, galing sa lugar ni Apo Lakay. Tahimik siyang nag-iisip habang naglalakad nang magsalita si Buboy. Tia, bakit po pala tayo nagpunta sa albularyo? Masama po ba ang pakiramdam ninyo? Ha? Hindi naman. Bakit po? Natatakot kasi ako, Buboy. Saan po? Ayokong maging katulad ka ng mama mo. Ibig kong sabihin, hindi ka dapat maging manggagamot na kagaya niya. Kung magiging manggagamot ka man, dapat yung registered, kagaya ng doktor. Tapos magtatrabaho ka sa mga ospital. Pangarap ko nga po yun, Tia. Pero wala naman po akong pera. Siguro po, pag nagkatrabaho na lang po ako, mag-iipon po muna ako. Hindi. Hindi mo kailangang mag-ipon. Pwede kitang pag-aralin, pero may kapalit. Madadagdagan po ang utang ko sa inyo, Tia. Baka po hindi ako makabayad. Hindi ko sisingilin. Pati yung mga utang mo nung nakaraan, kakalimutan ko na. Basta sa isang kondisyon. Ano po yun? Gusto kong maging mapagtimpi ka. Ayokong nagagalit ka. Hindi ka rin pwedeng nagsasalita ng hindi maganda sa iba. Kahit na sa mga hayop. Dapat maging mapagmahal ka sa lahat. Kaya mo ba yon? Opo, Tia. Dapat hindi ka maging magagalitin. Huwag mong tularan ng pangit kong ugali, ha? May papangako mo ba? Opo, Tia. Promise po. Sige. Pag ganyan, pag-aaralin na kita next year. Tapos, magsikap ka para maging mabuti kang doktor. Wala ka naman talagang utang sa akin, Buboy. Ako ang maraming utang sa'yo. Pati ang pagkakaroon mo ng isang ina na gagabay dapat sa'yo, kinuha ko. Kaya, hayaan mong bayaran kong lahat ng yon. Ako ang tatayong magulang mo para matupad mo ang lahat ng pangarap mo sa buhay. Ayos na ba yon? Salamat po, Tia. Tama nga po si Mama. Mabait po kayo. Si Mama, palagi po siyang tama. Oo, palagi talaga siyang tama. Tapos, ako ang palaging mali. Umuwi na nga tayo. Bilisan mo maglakad. Pagkabukas ni Emelita ng pinto ng bahay nila, bumungad sa kanyang ipis. Dahil sa takot niya, pinaghahampas niya ito ng walis hanggang sa mamatay. Inutusan pa niya si Buboy na itapon ng ipis sa labas ng bahay. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan, Buboy? Sabi ko, itapon mo na yan. Bakit ka ba natutulala dyan? Takot ka rin ba sa ipis? Hindi naman po. Bakit ayaw mo pang kumilos? Kasi po, kasasabi mo lang kanina na maging mabait po sa lahat. Pero pumatay ka po ng ipis. May buhay din po kasi sila. Insekto lang naman yan. Hayop pa rin po. Diyos ko, Day! Minsan hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa'yo. Basta, itapon mo yung ipis. Mula ngayon, ayoko nang nakakakita ng ipis dito sa bahay. Kung ayaw mo silang mamatay, ilabas mo na lang. Sige po. Napalamukos na lang siya ng muka dahil sa katwiran ng kanyang pamangkin na hindi naman niya masisi. Mula noon naging maayos na ang pagsasama nila magtiyahin.
At dahil na rin kay Buboy, ang pagkakaroon ng anak na inaasam nilang mag-asawa ay nagkaroon ng katuparan. Tuwang-tuwa si Buboy nang malaman nitong magkakaroon na siya ng kapatid. Lumipas ang ilang buwan at dumating na ang araw na manganganak na si Emelita. Ang saya na kanyang nararamdaman ay nahaluan ng pagtataka. Bakit ka na naman natutulala? Tignan mo si Buboy oh. Ang saya-saya niya kasi may kapatid na siya. Anong ipapangalan natin sa anak natin? Cute naman niya. May baby girl na tayo. Ang batang yan, Lando. Oh, anong batang to? Kamukha ko o kamukha mo? Sino kamukha? Buboy, sa tingin mo anak, sino kamukha ng kapatid mo? Ako ba o si tiya mo? Magsabi ka ng totoo. Hindi po kayong dalawa. Sa tingin ko po, kamukha si Mama. Mama? Oo, tama siya. Kamukhang kamukha siya ni Ate Agnes. Wakas. Tay? Emelita,